5 reasons kung bakit hindi nakakaipon ang ibang mga OFW. So, number 1, yung mga may pinapadalhan. Nagpapadala sa Pilipinas. Opo, eto yung mga tao na may pamilya sa Pilipinas at yun din yung dahilan kung bakit sila nag-abroad para makatulong dun sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Kaya hindi rin sila makaipon dahil nagpapadala nga sila monthly ng pangangailangan ng kanilang pamilya. At saludo ko sa mga tao na ito. Number 2, eto yung mga may bisyo. Opo, may mga bisyo. Eto yung mga manginginom, nagsusugal, at may bisyong ipinagbabawal na gamot. So, alam nyo na yon. So, kumbaga yung sahod nila nauubos dahil sa pagbibisyo nila. At number 3 naman ay ang mga taong traveler, lakwatsera. Lalo na dito sa Italy, kung katulad namin na may Schengen visa kami na hawak, pwede kaming makapunta sa iba't ibang countries na Schengen visa. Katulad ng Paris, ng Spain, ng Ireland, ng Poland, at marami pang iba. So, hindi ko na iisa-isahin. Basta madami yun. Kaya, yun, yung mga lakwatsera, dahil nga gusto nila yung laging nagta-travel, kaya hindi rin sila makaipon dahil alam naman natin na medyo magastos talaga mag-travel. At number 4 ay yung mga taong gastador. Ito yung mga taong one-day millionaire. Yung mga galit sa pera. Yung kahit hindi naman importante, bibilhin. Kahit naman hindi na kailangan, bibilhin. Halimbawa, ako nakakita ako ng bedsheet. Madami naman akong bedsheet. Pero gusto ko talaga bumili nun. Yun, basta naisipang bumili, kahit hindi kailangan, bibilin. So, may mga ganong kasing tao na parang kaligayahan nila yun pag gumagastos sila. So, wala talaga silang balak mag-ipon kasi ang pera nila ay para sa paggastos. Yun. So, kaya hindi rin sila makakaipon dahil nga one day millionaire, one day millionaire. Yun, gastador. At number 5, ito yung talagang grabe. Yung taong mayayabang. Dito sa Italy, sa Milan, so alam naman natin na fashion capital ito. Kaya yung mga tao dito ay medyo passionista talaga. Talagang mga sumusunod sa uso. Ngayon, kung isa kang taong palasunod sa uso at gusto mong magyabang sa mga kaibigan mo, ikaw yung taong binibili mo yung mga branded na bag, shoes, gamit, sapatos, damit, pabango, basta lahat na ng branded at mamahalin, binibili mo para makapagyabang sa mga kaibigan. Alam mo yung tipong may tao kasing ganito yung, hoy, tingnan mo, bumili ako ng bagong bago, Louis Vuitton yan, 2,000 yan, ang mahal kaya ng bili ko dyan. Yung mga tipong ganon. So yun, isa yun sa mga kung bakit hindi nakakaipon dahil sa pagyayabang. Yung alam mo yung pinagyayabang pala, utang. Alam mo, okay lang naman na bumili tayo ng mga bagay na branded as a reward sa ating sarili. Pwede yun, why not, 'di ba? Pero yung ipagyabang mo sa kapwa mo o sa kaibigan mo para lang bumilib sila sa'yo, hindi, parang you don't have to brag what you have. Yan mong mapansin ka nila kung ano yung meron ka. 'Di ba may mga kaibigan tayo na, uy, ang ganda ng bag mo mukhang mamahalin yan saan mo nabili? Tapos ikaw naman, humble ka, na hindi, dyan lang yan, mura lang yan. Be humble. Huwag natin iyabang kung ano yung meron tayo at kung ano yung nabili natin. Dahil baka imbis na matuwa pa yung pinagsabihan mo, ay mainis lang dahil sa kayabangan mo. May mga tao talaga na sobrang yayabang. Hindi naman lahat, hindi lahat. Pero meron talaga. At kung magyayabang, siguraduhin na hindi utang ang ipagyayabang. So, yun lang mga ka-chika. At kung meron pa kayong mga idadagdag kung bakit hindi nga nakakaipon ang mga tao, kahit hindi OFW, kahit yung mga simpleng tao lang na
na nasa Pilipinas, yung may mga trabaho, o kahit maliit lang yung kinikita natin, kung bakit hindi kayo nakakaipon, ano pa ba yung mga ibang rason. So, i-share nyo lang at i-comment down nyo at baka sakaling mapili ko yung magandang comment at magbibigay ako ng papremyo para dun sa may magandang comment. So, yun lang mga kachika. I hope may natutunan kayo ngayong araw na to sa aking content. So, bye and have a blessed day.